Hala, Tres Marias, may bad news, pero meron ding good news. Isang nakakagulat at nakakatuwang balita tungkol sa Tres Marias, may revelasyon tungkol sa kanila. May magandang mensahe si Kalingap Rob tungkol sa bago nilang bahay, at ngayon, malalaman natin ang nakakagulat na revelasyon. Mga Kalingap, muling bumisita si Kalingap Rob sa Tres Marias sa kanilang lumang bahay sa bundok. Kahit napakahirap akyatin ng daan, hindi alintana ang pag-uod dahil sinalubong siya ng tatlong magkapatid na may matatamis na ngiti. Sulit na sulit ang pagbisita dahil kitang-kita ang malaking pagbabago sa kanila. Kung dati ay sobrang mahiyain ang Tres Marias, halos ayaw magpakita sa kamera, ngayon ay masaya na silang humaharap at mas kumpiyansa na sa sarili. Pinuri sila ni Kalingap Rob at natuwa siya sa positibong pagbabago sa ugali at pananaw ng mga bata. Pero mga Kalingap, dito na nagsimula ang nakakagulat na pangyayari. Napansin ni Kalingap Rob na wala na naman ang tatay ng Tres Marias. Hinanap niya ito, at napag-alaman mula sa nanay ng mga bata na nasa tindahan lang pala para bumili ng sigarilyo. Makakalipat na po kayo, Nay. Dito ka, Nay. Kasi si tatay. Si tatay. Wala ata sigarilyo. Bibili sigarilyo. Ba't nagbili ng sigarilyo? Yung binibigay po ba namin na doon na pupunta sa mga sigarilyo, alak? Hindi po. Dapat huwag na siyang mahal ng sigarilyo ngayon. Magkano? 10? Di ba? Hindi naman po siya nainom na. Tumigil na po siya. Tumigil na. Pero yun nga, Nay, hindi naman po siya madalas maubos yung pera dahil sa Hindi po. Nabili po siya ng bigas. Nagtatrabaho pa rin po ba siya? Kayo, Nay, nagtatrabaho pa rin? Siya pa din po. Pero more on kayo, focus kayo dito sa mga anak niyo po, no? Paglipat niyo po doon, Nay, ano namang magiging trabaho niyo doon? So dati din po. Mamumuntok pa rin, tanim po noon. Maganda yung bahay niyo, Nay, at maintain niyo lang po yung kaayusan at kalinisan po. Ano po? Kasi yun, para pag bumibisita kami, malinis. Ano, Nay? Labis itong ikinagulat ni Kalingap Rob, kaya hindi niya maiwasan na magkaroon ng interest na malaman at napatanong tuloy siya kung baka ang mga tulong na ibinibigay sa pamilya ay ginagamit para pambili ng alak at sigarilyo. Agad namang itinanggi ng nanay ng Tres Marias ang hinala, at ipinaliwanag na may trabaho naman ang kanyang asawa at hindi ginagastos ang tulong para sa bisyo. Dagdag pa ng nanay, dati umiinom ang kanyang asawa pero tumigil na ito, sigarilyo na lamang paminsan-minsan ang binibili nito sa tindahan. Gayunpaman, nagpahayag si Kalingap Rob ng kanyang pag-aalala, dahil unang-una hindi ito maganda sa kalusugan. Sabi niya, napakamahal na ngayon ang bilihin, at kahit isang stick ng sigarilyo ay mahigit 10 piso na, mas mainam daw kung ang bawat sentimo ay elalaan na lamang sa pagkain at pangangailangan ng pamilya, imbes na sa bisyo. Mensahe ni Kalingap Rob bago umalis. Nag-iwan ng mensahe si Kalingap Rob. Masayang ibinahagi niya na malapit nang matapos ang bagong bahay ng Tres Marias, isang malaking tulong para sa pamilya, at higit sa lahat, pinuri niya ang tatlong magkapatid dahil sa kanilang napakalaking pagbabago. Maging ang nanay ng Tres Marias ay nakita din na nakangiti na at marunong ng magpasalamat at magpahalaga sa tulong ng Kalingap. Mula sa pagiging sobrang mahiyain, ngayon ay bukas na sila sa pakikisalamuha at puno ng kumpiyansa. Lalo na kapag nakalipat sila sa bago nilang bahay dahil napakabait ng mga tao doon at tiyak matutoto na sila lalo kung paano makipagsalamuha sa kapwa-tao. Revelasyon tungkol kay Bea at mga Kalingap, may isa pang nakakatuwang revelasyon. Kung dati ay tila wala silang pangarap, ngayon ay muling nabuhay ang pag-asa sa buhay ng Tres Marias. Si Bea, ang pangalawa sa magkakapatid, ay kasalukuyang nag-aaral at ngayon ay nasa grade 5. Kahit na mas mataas ang edad niya kumpara sa kanyang mga kaklase, hindi siya nahihiya. Buo ang loob ni Bea na makapagtapos ng pag-aaral upang matulungan ang kanyang mga magulang at matupad ang kanyang pangarap ang maging isang guro. Dahil nakita niya na napakahirap ng kalagayan ng hindi makapag-aral dahil naranasan nila na mabuli ng kapwa at tapakan ang pagkatao. Bea, magaling ko si Bea eh. Ayan, so Bea, pag lipat nyo dun sa bago nyong bahay, dun ka na rin mag-aaral? Opo. Okay lang sa'yo? Okay, anong grade mo na nga? Grade 5. Grade 5. So, isa ka sa pinakamatanda dun? Sa mga klase mo? Opo. Pero kahit ganun, tuloy-tuloy naman yung pag-aaral mo, di ka nahiya sa kanila?
tama yan at huwag mong ikahiya yan kasi ang mahalaga kahit medyo mas matanda ka sa kanila, ang mahalaga tinutuloy mo yung pag-aaral mo, no? Na para na ginagawa mo para sa iyong mga sa iyong pamilya. Kasi natuwa ako sa sinabi ni nanay, kaya daw nag-aaral ka kasi gusto mong tulungan sila nanay, tama? Ano yung gusto mo bang maging pag nakagraduate ka, ano yung gusto mong matapos? Anong kurso? Ano bang gusto mong maging trabaho paglaki? Teacher po. Uy, teacher. Galing kasi dati nung tinanong kita parang wala din kayong gustong maabot, di ba? Kung yung pangarap mo, di kayo sumasagot. Pero ngayon, kahit pa paano sa pabalik-balik namin dito, ay natututo na kayo. Ano? Tama? Ayan. Masaya ka ba na tuwing bumibisita kami? Grabing improvement ni Bea, no? Samantalang nung naitanda nyo nung unang punta namin, si Bea yung halos di magsalita dito, di ba? Pero ngayon, siya yung parang panganay. Ikaw ba yung panganay? Hindi. Si Chris. Si Chris yung panganay. Pero ngayon, parang siya nagsisilbing panganay. Ayan, so, dahil Chris, ay natutuwa ako sa improvement mo. Sana magtuloy-tuloy yan. Kasi kahit kami, di namin kayo sinukuan. Sana ikaw wag kang sumuko para sa sarili mo. Bea, Bea, allowance nyo. Thank you po, Kuya Rob. Yun, 4,000 pesos yan. Thank you po, Yara. May bahay na. Binigay niya kagad, di ba? So, thank you rin. Kasi ganyan lang, makita lang namin na nag-improve kayo, masaya na kami doon. Hindi nyo na kailangan bumawi sa amin ng kahit ano man. Kasi yun naman yung gusto namin. So, mag-say goodbye na kayo sa bahay nyo. Sulitin nyo na yung pagtira nyo dito. Kasi Ilang weeks na lang. Days na lang, makakalipat na kayo. Isang napakagandang inspirasyon si Bea. Ipinapakita niya na walang pinipiling edad o hirap sa buhay ang pangarap, basta may determinasyon, kayang abutin. Aral at inspirasyon, isa pang mahalagang bahagi ng kwento. Halos sumuko na noon si Kalinga Prab sa pagtulong sa Tres Marias. Noong una, parang wala silang pakialam, parang deadma lang sa tulong na binibigay. Pero hindi siya nag-give up, ipinagpatuloy niya ang pagtulong, malaki man o maliit. Dahil naniniwala siyang darating ang araw na magbabago rin ang tatlong magkapatid. At ngayon, tama siya dahil natututo na ang Tres Marias na magpasalamat at magpahalaga sa bawat tulong. Ipinapakita nito na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, at kahit gaano katagal bago makita ang resulta, ang tiyaga at malasakit ay may mabuting bunga. Kaya masasabing sulit ang pagbisita ni Kalinga Prab. Nakita niya ang bagong bahay, ang napakalaking pagbabago ng Tres Marias, at ang muling pagkakaroon nila ng pangarap sa buhay. Pero naiwan ang tanong. Dapat bang bantayan ng mahigpit kung saan napupunta ang tulong na ibinibigay sa kanila? At anong suporta pa kaya ang kailangan ni Bea at ng kanyang mga kapatid para tuluyan ng matupad ang kanilang mga pangarap? At higit sa lahat, handa rin ba tayong magtiyaga at hindi sumuko sa pagtulong gaya ng ginawa ni Kalinga Prab? I-comment mo lang sa baba ang nais mong sabihin. Maraming salamat, ingat palagi and to God be the glory.